Paninira at pambabatikos. Yan naman ang diniin ni First Lady Liza Araneta Marcos sa pangunguna niya sa isang event sa La Union. Nasa frontline ng balitang yan, si Mean Los Baños. Yan po ako na nandito tayong lahat. Pinangunahan ni First Lady Liza Araneta Marcos ang Lab for All Caravan sa La Union Convention Center nitong Martes. Tanong ko sa inyo, kailan ang huling ganitong salita ni Liza? Kailan siya nanguna ng isang caravan? As far as I remember, wala pa ata, o kung meron man, matagal na. Wala akong naaalala na nag-speech siya ng ganyan. Kung tama ako but anyway, tama man ako or mali ako, wala sa hulog yung speech dito ni Liza. Pakinggan ninyo. Sa caravan na ito, nabigyan ng medical at social services ang mahigit 7,000 residente ng La Union. Nakipag-partner ang mga ahensya ng gobyerno sa pribadong sektor para sa Lab for All Caravan. Sa kanyang speech, binigyang din ng First Lady ang kahalagahan ng pagkikipagtulungan sa private sector sa ilalim ng tagline na Bagong Pilipinas. So when you hear the words Bagong Pilipinas, what this really means is that both the public and private sector will be joining forces to help our countrymen. Dagdag pa ni Mrs. Marcos, hindi na patok ang mga pambabatikos ngayon. Hindi na po uso ang paninira. Hindi na po uso ang mga pagpapatikos at mga salitang napakasakit. Yan, hindi na uso ang paninira, pagbabatikos at mga salitang napakasakit. Obviously, sinagot niya yung sinabi ni Tatay Digong na may bangag tayong presidente dati, may bangag pa rin tayong presidente ngayon. Sigurado, maraming niisip sa inyo at ako, in my opinion, kasama nyo ko, na itong speech ni Liza na ito ay speech niya panama rin kay Duterte. No? Alam mo, ako hindi ko nagustuhan yung take na ito. Marami kasi mga vlogger si Marcos na sinasabi, ay, pinatamaan sa pool si Tatay Digong kay Liza. Teka muna, buwelta sa inyo yan. Saan kayo nakakita ng isang presidente na yung asawa nila nakikisaw-saw sa political bickering o political attacks? Sige nga, meron ba? Asawa ba ni Duterte naggagaganyan? Tandaan po natin, meron na ngang bali-balita na weak si Marcos. Meron na ngang bali-balita na merong gustong kumuha ng power yung kanyang asawa. Tapos magsasalita pa siya ng ganyan. Nakita nyo yung video na iniwasan ni Liza si Sara. At nag-speech pa siya ng ganyan. Ay ako lang sa akin ayokong pinapakailaman kasi yung family matters kasi personal yan. But this one is not family matter anymore. Kasi tinamaan niya na yung paninira, yung tinamaan niya si Tatay Digong in short. So that is not personal anymore. It's political. Marcos, sa akin lang, hindi dapat yan pinayagan. Dapat kinokontrol mo asawa. Again, hindi ako sexist pero pagdating sa political, kontrolin mo naman yung asawa mo. Kasi alam mo, yung ginawa ni Liza na yan, ay kahihiyan sa'yo, Marcos. Isipin mo, ako kunwari presidente ko, papayagan ko yung asawa kong ganyan magsalita. Hindi na. Sasabihin ko, ikaw na presidente, bababa na ako. Ano ka pal ka gaganyanin ko yan. Pagdating sa bahay, ibang usapan yun. Pero pagdating sa mandato, ang binoto si Marcos, hindi si Liza. Bakit mo pinapakita sa buong Pilipinas, sa buong mundo yan, na parang under disaya ka? Ako nagtatanong lang, Tanong lang naman yun. Anong sa tingin ninyo, under ba si Marcos? Tanong lang, nagtatanong hindi tayo nagbibintang. Di ba? Sa mga vloggers mo ni Marcos, sagutin nyo. Nakaganda ba yan sa imahe? Kailangan pa bang ipagtanggol ng asawa? Di ba sa atin na lang, sa ating mga lalaki, hindi ba nakakahiya sa atin na meron tayong away, ipagtatanggol tayo ng asawa?
Kunwari ako meron kaaway dito. Hindi ko siya papapasukin dito at awayin yan. Aawatin ko. Teka muna, this is my fight. Ba't ka ano dyan? Tama ba? O tama-tama? Sabi dito dahil si Imelda ganun din. Ganun din ba si Imelda nun? Ito, simpleng lang ha. Away lalaki, hindi mo papayagan yung asawa mo. Simpleng tao lang ha. All the more presidente. Kailangan ba bang ipagtanggol siya ng asawa? Marco, sagutin mo si Duterte. Sagutin mo na matindi. Nang hindi ka na kailangan ipagtanggol ng asawa. Baka kaya ka pinagtatanggol ng asawa kasi hindi mo sinasagot si Duterte. Sagutin mo si Tatay Digong. Mapapahiya ka rito. Pag nagdakdak, pag nagpatuloy ng kadadakdak yan si Lisa, mapapahiya ka rito. Kaya tama si Lisa, kaya mali. Bubuelta yan sa pagkalalaki mo. Hindi mo mahawakan yung family mo, paano mo hahawakan ng buong bansa? Sa akin lang naman opinion. Maybe iba-iba tayo. Di ba? Pero ako naniniwala ako maraming lalaki sasabihin sa akin, sangayon ako sa'yo. Karamihan. I think it's safe to say more than 50% sasabihin ng mga lalaki. Hindi ko away ko papapasukin ko asawa ko. Ano ko, bakla? Ano ko, under? O, di ba? Mali-mali ito. Wag mong alam mo, masakit yung sinabi ni Tatay Digong kay Marcos. Pero itong ginawa ni Lisa, mas masakit yan. Masakit yan sa pagkalalaki. It shows hindi kaya ni Marcos ipagtanggol sarili niya. Kaya kailangan yung asawa magsalita. Hindi ganon ang Pilipino. Hindi ganun talaga ang Pilipino. Hindi po pwedeng babae mo. Hindi naman ikaw binoto eh. Sabi dito, ginagayahan niya si Imeldific. Yun. Sabi naman dito ni Girlie, sa ibang bansa hindi nagsasalita asawa nilang babae. Mga prime minister. Alam mo, hindi ko po tinitingnan ulit ha. Baka misinterpret ako ng mga kababaihan. Hindi ko po minamaliit ang babae. No? Kaya lang, sa ating kultura, hindi po tanggap yan. Alam to ng mga lalaki. Hindi tanggap yung ganyan. Pero halimbawa, katulad niyan, si Amy, ang senador. Sang-ayon din ako, huwag mong pagsalitain yung asawa mo. Ikaw ang binoto ng tao eh. Ba't isasama mo yung asawa mo kahit siya ang babae? Naiintindihan po? Dapat ganun. Lalo magre-reflect yan. Tinatawag na ang weak si Marcos ng marami. Tapos ganyan pang asal ng asawa mo. Para mong pinapatunayan yung pagbabatikos kay Marcos, kay BBM na weak. Or poor, may class naman tayo ng konti. Walang Pasaring na yan, may class naman na. pinangalanan ang First Lady tungkol sa pahayag niyang ito. Pero matatanda ang Pero eto, nilinaos sa balikan ha. Okay? So, asaan na? Asaan na? Asaan na yung pagbabago sa bagong Pilipinas? Ilabas nyo na lang. Ayaw namin ng dakdak, gusto namin resibo. Natuto na mga Pilipino, hindi na magpapabudol. Sabi dito, kailan ba umepal si FL or si Hanilet? Only with the Marcoses na ang mga asawa ang powerful. Yan na sabi, totoo po ba yan? So, kayo na sumagot. Totoo ba yan? Sa mga Marcoses, powerful ang asawa. Hindi ko alam. Sagutin nyo. Diba? Sabi dito ni Jimmy, dapat hindi makisawsaw si Lisa sa politics. I agree. O bangag kasi tall coach, yun lang. Yan ang problema natin. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ingat kayo ha. Huwag na kayong boboto ng ganun. Ng ganun.
Baltasar, wala nang Marcos sa susunod na henerasyon. O, sana nga. Baka mamaya magpabudol na naman kayo sa mga vloggers, ha? Hindi po ikaw, Baltasar, yung iba po, ha? Sausawera si Ismag, hindi naman siya ang presidente. Kaya nga eh. Kaya nga ako payo ko next time, titingnan nyo muna. Kontrolado ba niya yung family niya? Kung hindi niya makontrol ang family niya, paano niya kokontrolin pa yung buong bansa? I mean, that is biblical, ha? Oh. So, tingnan yung mabuti, ha? Sabi naman dito ni Ahmed, FL has no business in governance kasi hindi siya halal. Correct. Ayun, ang ganda na sinabi ni Delia. Oh, siya, class ba? So, palingkera ang bruha. Abay, in English. O sabi dito, Coach, paalala lang po. Para po sa inyong kaalaman, wala naman pong balak kumandidato si BBM, si Lisa naman po. Talaga, hindi. Over a movie ata yan ng Netflix, yung Ant-Man, di ba? Doon nila na buong tumakbo. Malaki itlog ni babae, sabi ni Antonio.